Ladies, alam nyo ba na kapag mahal ka ng lalaki, ay mapapansin at mapapansin mo ito. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito. Ganito ang makikita mo or maoobserbahan mo sa isang lalaki kapag mahal ka. So, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ito. Number 8, speaks of the future. Ito na yung pinag-uusapan ninyong dalawa or isineshare na niya ang kanyang vision sa future ninyong dalawa. So, ang lalaki ay may mga plano na yan. At kapag kasama ka sa plano, nako, sigurado na ikaw na yung napili niya. Ikaw na yung gusto niyang kasama habang buhay, okay? Kasi ang lalaki na hindi pagmamahal ang alay sa iyo, ayaw na ayaw niyang pag-usapan ang mga ganyan. Never. Yan ay never niyang babanggitin ang tungkol sa mga ganyan. Kaya kapag sinasabihan ka or nag-o-open na yung lalaki sa mga ganyang usapin, mahal na mahal ka niyan. Number 8, Number 7, inclusion in his social circle. Or ito, yung isinasama ka, ipinapakilala ka niya sa mga taong malalapit sa kanya. So ito na yung ipinapakilala ka sa kanyang family, sa kanyang mga kaibigan, sa mga katrabaho. Basta lahat ng tao na malapit sa kanya ay proud na proud siyang ipinapakilala ka. Kapag ganon, sigurado na yan, mahal na mahal ka ng lalaki na yan. Hindi ka niya itinatago, di ba? Madalas kasi, ang mga lalaki na may problema, itatago ka niya. Ayaw niyang makita kayo na magkasama. Okay? Kumbaga, ang relasyon niyo ay isang sikreto, isang lihim. Kaya, tago ng tago. Pero ito, ipinapakilala ka. Open sa public. Ibig sabihin ay mahal na mahal ka ng lalaki na yan. Number 7, Number 6, takes accountability for his mistakes. Kaya niyang aminin or i-accept ang kanyang mga pagkakamali para maayos ang inyong relasyon. Yan ang tunay na lalaki. Kaya niyang aminin yung mga pagkakamali niya. Kasi alam nyo, lalong-lalo na sa mga kalalakihan, matataas ang ego, mapra-pride yan. Kaya napakahirap sa lalaki na tanggapin yung mga ganyan. Kadalasan ay iwas ng iwas ng iwas yan. Deny, deny, deny. Hindi aamin yan. Kaya kapag ang karelasyon mo ay umaamin, humihingi ng apology sa kanyang mga nagawang pagkakamali, yan ang tunay na lalaki. Ginagawa niya yan dahil mahal ka niya. Okay? Alam nyo ang lalaki, dumarating din yung punto na gusto na rin nilang mag-settle down, na gusto rin nila ang isang seryosong relasyon. Kasi ang mga yan, laro ng laro ng laro lang yan hanggang sa magsasawa. At dumarating din yung punto na magsasawa. Pero hindi lahat kasi may mga lalaki na for life na naglalaro yan. Player, ika nga. So ladies, kapag ang lalaki ay kayang tanggapin ang pagkakamali, mahal ka ng lalaki na yan. Number 6, Number 5, he prioritizes you. Ang pagmamahal ay talagang ginagawa kang priority. Okay? Ganyan sa usaping relationship. So, kapag pumasok ka sa isang relasyon, dapat yan ang una mong titignan. Priority ka ba niya or hindi? Kasi ang lalaki, kapag mahal niya ang isang tao, ang isang babae, ginagawa niya ang lahat para sa kanyang minamahal. Pero kapag hindi ka man lang mabigyan ng oras ng lalaki na yan, marami siyang excuses, hindi ka mahal niyan. Totoo na kailangan nating magtrabaho, kailangan nating mabuhay, pero dapat kung anuman yung pinagkakaabalahan niya sa labas, ay dapat hindi ka na isasawalang bahala. Ikaw at ikaw pa rin yung nag-i-inspire sa kanya para magtrabaho. At kapag tapos na ang trabaho, sabik na yan na umuwi sa iyo, na makita ka, na makasama ka.
gumagawa siya ng mga paraan para magkasama kayo. Ganyan ang lalaki na ginagawa kang priority. So ayan po ang number 5. Number 4, interested in your life. So ito yung interesado siya sa iyo, sa buhay mo. Okay? So kapag napapansin mo sa lalaki na lagi siyang nangungulit, tinatanong ka lagi, ibig sabihin ay meron siyang mga information, mga details na gusto niyang malaman sa iyo. Siyempre, ganyan ang lalaki kapag meron na talagang nararamdaman or interest sa iyo, okay? Pagmamahal, maari, okay? So, ang mga lalaki kasi, kapag tinamaan yan, sigurado nagagawa ng paraan yan para kausapin ka. Para malaman niya kung sino nga ba ang babaeng ito, kung ano ang mga bagay-bagay tungkol sa iyo. Ganyan ang lalaki, okay? Kaya kapag may lalaki na ganito ang pakikitungo sa iyo, sigurado na iyan ay interested sa iyo. So ayan po, ang number 4. Number 3, observe him in difficult times. So ito yung obserbahan mo kung paano siya gumalaw kapag kayo ay nasa isang mahirap na sitwasyon, may problema, may pinagdadaanan kayo. Okay? So dito mo talaga makikita kung paano ang gagawin ng lalaki. Okay? Kapag yan ay gumawa ng paraan, pinag-uusapan yan, gumagawa siya ng solusyon sa problema na yan, mahal ka niyan. Pero kapag yan ay umiiwas, ayaw niyang pag-usapan, ang mga dapat ay inaayos, pinag-uusapan, nako, walang kakwenta-kwenta ang lalaki na yan. Mahinang nilalang ang ganyang lalaki. Sa mga ganitong pagkakataon, diyan mo masusubukan kung talagang kaya niyang panindigan ang kanyang pagmamahal sa iyo, okay? Nandyan siya lagi. Hindi siya iiwas, hindi siya aalis, hindi siya maglalaho, kundi nandyan siya para ayusin, harapin ang problema. Okay? So ayan po, ang number 3. Number 2, ito yung willingness to sacrifice. Ito yung meron siyang kakayahang magsakripisyo sa mga pagkakataon na medyo hindi kagandahan or alanganin ang mga nangyayari, di ba? Siyempre, kapag dating stage or umpisa pa lang ng relasyon ninyo or getting to know each other pa lang kayo, tapos so may mga dumarating na mga problema. At kapag napansin mo sa lalaki na talagang nag-e-effort siya, tinutulungan ka niya, gumagawa ng mga paraan para maibsan yung mga pinagdadaanan mo, nako, sigurado na yan ay nagmamahal. Alam niyo, ang lalaki, kapag walang pakialam yan, ibig sabihin walang pagmamahal yan. So, kapag ang lalaki ay pa-relax-relax, pakuya-kuyakoy in times of need, in times of danger, ay walang kwenta yan. Okay? So, walang pagsasakripisyo kapag ang lalaki ay ganyan. Ang lalaki na nagmamahal, talagang makikita mo na nag-aalala siya. Nakikita mo na gumagawa siya ng mga paraan para maayos, maibsan yung mga pinagdadaanan ninyong dalawa or mga nangyayari sa iyo. Okay? So, ayan po ang number 2. Number 1, eto, yung obserbahan mo ang kanyang mga kilos, hindi lang ang kanyang mga pananalita. Or observe his actions, not just his words. Alam nyo, sa panahon ba naman ngayon, napakarami ng mga mambobola, magagaling magsalita, matatamis, kaibig-ibig ang kanilang mga sinasabi. Diyan lagi nahuhulog ang mga kababaihan sa mga matatamis na mga pananalita. Kapag ganyan lagi ang nakikita mo at hindi mo binibigyang pansin ang kanyang mga ginagawa, mga galaw at kilos, nako, baka ikaw ay magkamali sa iyong pagpili or desisyon. Kaya ladies, dapat ang mas tinitignan mo dyan ay ang kanyang mga kilos or actions. Kasi ang lalaki, kahit hindi yan mabulaklak magsalita, pero nakikita mo naman yung mga galaw niya ay talagang nagpapahiwatig ng pagmamahal, ng care
sigurado na totoo ang pagmamahal ng lalaki na yan. Kaya ladies, put more emphasis sa kanyang mga kilos kaysa sa mga binibitawang mga pananalita. Number 1. So, ayan po, ang ilan sa maraming mga kilos or galaw or pakikitungo ng lalaki sa iyo kapag mahal na mahal ka niyan. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.